Mga kapatid, sumainyo ang kapayapaan ng Panginoon, sumainyo ang kanyang kapahingahan, and may you be blessed with fresh energy coming from the Holy Spirit. Blessed beyond burdens. 1 Kings 17:7-14. Samahan niyo ko na bisitahan ulit ang kwentong ito. After a while, the brook dried up, for there was no rainfall anywhere in the land. Nagkaroon ng matinding famine, nagkaroon ng matinding tagtuyot sa ancient Israel at sa kabuuan ng Middle East nung panahon na yon. Then the Lord said to Elijah, "Go and live in the village of Zarephath, near the city of Sidon. I have instructed a widow there to feed you." So, Elijah went to Zarephath. Wala naman siyang choice eh. Walang ibang pupuntahan. As he arrived at the gates of the village, he saw a widow gathering sticks. And he asked her, "Would you please bring me a little water in a cup?" As she was going to get it, Elijah called to the widow and nag-additional request. May additional order, please. Bukod dun sa small cup of water, bring me a bite of bread too. But the widow said, "Sir, I swear by the Lord your God that I do not have a single piece of bread in the house, and I have only a handful of flour left in the jar and a little cooking oil in the bottom of the jug." So imagine niyo, talagang dinescribe niya, no, na, "Sir, parang di niyo yata nabiltaan na may famine. At walang-wala na rin talaga itong bahay na ito. Meron na lang pong isang dakot na arena na nandyan at may natitirang konting mantika nandun na sa ilalim, nandun na sa bottom. Talagang idiniin niya nandun sa bottom ng garapon. Yun na lang po yung natitira. I was just gathering a few sticks to cook this last meal. And then my son and I will die." Yung hinihingi nyo po, yung gusto nyong pirasuhan ng kaunti, actually po last meal na rin po namin yan. At pagkatapos ng last meal na yon, hindi ko na rin alam kung ano mangyayari. Without really exaggerating, kasi nga may famine yung kabuuan ng kanilang lugar, ng kanilang lupain. Verse 13, "But Elijah said to her, 'Don't be afraid. Go ahead. Do just what you've said. But make a little bread for me first. Then use what's left to prepare a meal for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says, there will always be flour and olive oil left in your containers until the time when the Lord sends rain and crops to grow again.'" So gawin mo lang kung ano yung plano mo. Pakainin mo ko, and by the way, huwag kang matakot. Huwag kang mag-alala. Hindi mawawalan ang bahay na ito kahit na may tagtuyot. You will never fail to have your meal even when there's famine throughout the land. Oo, merong problema, may krisis, yung panahon nila, pero sabi niya sa widow, huwag kang mag-alala sa krisis. Hindi kayo papabayaan ng Diyos. Hindi mauubos yung arena at yung mantika na yan na kailangan ninyo. Looking at this story, napakaraming beses na nating nabasa, naikwento at napag-aralan itong story na ito. Halos alam na nga natin yung ending. Halos marami sa atin alam na kung ano yung nangyari. The widow and her son were provided hanggang natapos yung crisis, yung famine. But the point here is, na gusto kong puntuhin, this story particularly, never fails to inspire. No matter how many times it is read. You know, I believe this is because there is a truth that speaks in it. It has a truth that speaks about life. There is a truth in this story that is observed throughout generations
and across time. We often focus on how God miraculously provided for the needs of the widow, how God miraculously provided for her son, and even for the prophet Elijah. Kadalasan yun ang pinagtutuunan ng pansin. And yes, this in itself is already inspiring. Talaga naman nakaka-inspire. However, mga kapatid, mga kaibigan, we must also notice the reality of their situation. Their reality, their truth at that time remains true for us today as followers of God. And what is this truth? Ano yung truth na tinutukoy ko? Here is the truth that can be observed. God does not always take away our challenges and our problems. Instead, God gives us the strength, the courage, and enlightenment so we can go through the troubles in our lives. Ang totoo talaga dito sa kwento na ito, at totoo sa atin magpasa hanggang ngayon, hindi naman inaalis ng Diyos yung problema. Hindi naman inaalis ng Diyos yung krisis, yung famine. Ang totoo, dinadagdagan niya tayo ng lakas, ng talino, pinupuno niya tayo ng espiritu para lagpasan yung mga krisis ng buhay. Kasi if you think about it, it would have been easier if God simply removed all the problems and all the troubles, right? Actually, yun ang mas madaling solusyon. Bakit hindi na lang niya tinanggal yung famine? Kaya naman niya, Diyos naman siya. Pero God does not do that. Hindi yun ang ginagawa ng Diyos. God doesn't remove the problems and the troubles. He gives us strength, wisdom, and enlightenment to go through those troubles. It would have been easier for the widow and Elijah if God just made it rain. Di sana nagpaulan na lang, tapos ang kwento, the end. Pero hindi ganun ang buhay. Lalo na tayo, na tumanda na tayo sa ating pagsunod sa Diyos, alam natin hindi naman talaga ganun. Mas madali na lang sana kung paggising natin, inalis na ng langit lahat ng mga alalahanin natin, right? Pero again, hindi siya ganun. Halimbawa, may kagalit ka na tao, di alisin yung tao. Tapos ang kwento. Alam natin hindi ganun. Nahihirapan ka sa trabaho, di mawala yung trabaho, wala na lang magtatrabaho. Di tapos ang kwento. Ngayon, ang mahal ng gasolina. Di alisin na lang gasolina. Tapos. Pero alam nga natin, mga kapatid, di ba hindi ganun ang buhay? Ang totoo, the truth of the matter is, God provides sustained grace over sudden miracles. God does not instantly remove our problems with a miracle. Hindi naman talaga ganun. God gives us grace so we can overcome. So hindi yung problem, hindi yung crisis, hindi yung famine, yung tinatanggal niya. Andyan lang yan, pero dadagdagan niya tayo ng kanyang espiritu para mapagtagumpayan yung mga famine na yon ng buhay. We receive blessings to carry the burden. Sabi nga ng mga matatanda, di ba? Ganyan talaga ang buhay. Di ba? Naririnig niyo yon? Malamang kayo mismo nagsasabi nun kasi sabi ng matanda daw. So, ang ibig kasi sabihin ng ganyan talaga ang buhay, it means that we have to live with the realities of life. Kahit pa yung realities na yon harsh. Kahit pa harsh yan, kahit pa ang hirap, kahit ang daming pagsubok, I live life. Kasi nga, ganyan talaga ang buhay. Whether it's a difficult boss, meron kang hindi kasundo sa opisina, meron kang hindi maiayos sa iyong business, mga nagtataas ang presyo, kaliwat kanan, or kahit pa nga mga very personal conflict. We cannot just run away and cry. Hindi ka na lang patakbo, ayoko na. Hindi ganun. Kasi nga, ano sabi natin, ganyan talaga ang buhay. Hindi ka pwedeng umalngal na lang bigla, Lord, please change the situation. Kasi nga, hindi siya ganun. Hindi siya
ganun hinaharap. The truth is, the world will not adjust to our complaints. Hindi porke, hindi komo umiyak ka dyan, ngumalngal ka dyan, akala mo mag-a-adjust ang mundo sa'yo. Hindi. The world will not move just because we are crying or we are complaining. Doon pumapasok ang sustained grace. Sustained grace means that even if the famine in our lives continue, God will provide exactly what we need in every situation. Lalo na pag talagang mahirap yung situation. Yun ang sustained grace. Kahit pa ang hirap-hirap ng sitwasyon, hindi yan biglang mawawala through a miracle, but sustained grace means, okay, go through it. Lagpasan mo yan, daanan mo yan. I will sustain you. Yun ang mas totoo sa buhay. Kagaya ng experience ni Paul. 2 Corinthians 12:7-10, ito yung reflection niya. Sabi ni Paul, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Sabi niya, ako man meron akong bitbitin sa buhay. Para siyang tinik. Para siyang mensahero ni Satanas. Hindi naman person siguro yon. Although hindi na inelaborate kung ano man yon. But some point meron siyang bit na trouble. At sabi pa niya, 3 different times, I begged the Lord to take it away. So talagang nag-plead siya. Nagmakaawa siya kay Lord na, Lord, sana baguhin mo na lang to. Kasi nga para siyang mensahero ng Diablo na pinapahirapan ako. But each time, God said, notice what God said to Paul, my grace is all you need. In short, hindi ko tatanggalin yan. Bakit? Kasi my grace will sustain you. It is all you need. My power works best in weakness. So now, sabi ni Paul, I am glad to boast about my weakness so that the power of Christ can work through me. Na-realize niya rin na hindi inaalis ng Diyos yung problema sa buhay. Hindi niya rin naman tinanggal yung tinik na nirereklamo ko. Diba sabi nga sa atin para ka natanggalan ng tinik. Yung expression na yun, diba, expresses the relief. Si Paul, hindi niya naranasan yun. Binitbit niya yon at maraming beses daw inapil niya na mawala yon, pero hindi. Pero ang na-realize niya sa dulo, hindi naman pala niya kailangan mawala. Ang talagang kailangan ko, ang patuloy at tapat na biyaya ng Diyos. Sabi pa nga ni Paul sa dulo, when I am weak, I am strong. Diyan yun, yung verse na yan. Na-realize niya na hindi kailangan mawala ng mga problem na yan. Ang mas importante, nandito yung lakas ng Diyos. Kaya, sa totoong buhay, ito talaga ang nangyayari. The burden remains, but the strength increases. Have you noticed that? Na-observe niyo yun? Nandun pa rin yung burden. Nananatili yung burden after many years, pero ang nagbabago, ikaw. Tumatapang ka na. Lumalakas ka na. Hindi ka na tinatablan basta-basta. God does not always change our problematic situation. Instead, He transforms us within it. Tayo ang binabago niya. Our strength increases, we become wiser, our hearts are changed, most especially. Tayo ang binabago, hindi yung sitwasyon. Kaya nga sa paglaon, matatag na, hindi na basta-basta tinatablan. Sabi nga ng mga millennials, hindi na siya marupok. Kasi nga tumitibay na. Tayo ang binabago ng Diyos. Hindi ang situation. Yun ang totoo. Kasi nga, again, hindi mag-a-adjust ang mundo dahil lang meron kang iyak, meron kang hugot, meron kang reklamo. Hindi mag-a-adjust ang mundo sa atin. Tayo ang sasabay sa agos. At magagawa natin yun dahil pinapalakas tayo ng Diyos. The world will not give way to accommodate our whims, to accommodate our cries.
Hindi naman talaga ganun. Remember, there is no overcoming if there are no obstacles. And there is no victory if there is no enemy to defeat. So paano ka magkakaroon ng victory kung wala ka namang tinatalo? Wala ka namang ginagapi. Nagiging totoo lang yung victory sa buhay natin pag meron tayong pinagtatagumpayan. What we really need is to develop the strength of heart to be brave. Maging matatag. Maging malakas ang loob. Yun ang kailangan nating i-develop. Para kahit na anong krisis, anong famine, ang kaharap natin, matibay ang dibdib, sabi nga natin. Hindi basta-basta sumusuko sa buhay. Hindi iyakin. Kasi nga, matapang na, matatag na. And you know what? You know what? This is exactly what the Spirit of the Lord provides. Buti na lang. 2 Timothy 1:7, God's Spirit does not make cowards out of us. The Spirit gives us power, love, and self-control. Zechariah chapter 4 verse 6, not by might, not by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Yan mismong tibay ng loob. Lakas ng loob, yan ang binibigay ng Diyos sa bawat isa. We need to take a deeper look into the hardships of life. Even the hardships of life have its purpose. Mayroon dahilan, mayroong paglalaanan kahit pa nga ang mga hadlang, mga pagsubok ng buhay. Nung minsan, naglalakad ang Panginoong Hesus kasama ang mga disciples. John 9, 1-2. While Jesus was walking, he saw a man who had been born blind, or who had been blind since the time he was born. So pinanganak siyang bulag. Ever since, pagkalabas niya bilang bata, bulag na siya. Jesus' followers asked him, Teacher, why was this man born blind? Whose sin made it happen? Was it his own sin or that of his parents? So ito na naman yung assumption. Nung nakita ng mga alagad na, ay, pinanganak na bulag, baka may sin. Ganun ang pananaw. Baka may sin. In the first place, ang mas dapat tinatanong, teka, may sin nga ba na kinumit? At yun ang point of entry nila. Siyempre, nag-iisip na rin sila, kung may sin, ano kayang klaseng sin ang ginawa ng mga yan? Na sobrang parusa, pagkapanganak, bulag na kagad. Sabi nilang ganun. At kung may sin, at anong sin yung ginawa, isa pang tinatanong nila kay Jesus, sino ang nag-commit? Siya ba o yung parents niya? Paano siya? Pinanganak na nga siyang ganun. So paano siya magsisin bago siya ipanganak? So, sumagot si Jesus. Verse 3. It was not because of his sins or his parents' sins, Jesus answered. This situation happened so the power of God could be seen in him. Jesus made it clear. It is not about sin. Alisin niyo yung pananaw na yan. Okay, merong crisis, merong famine, so to speak. Ipinanganak yung tao na bulag. Pero nililinaw ni Jesus, hindi ito usaping sin. Ano palang usapin ito? Sabi ni Jesus, mayroong nagaganap na mas malalim. Ipinanganak yung tao na yan na mayroong paghihirap sa buhay para mas makita ang kapangyarihan ng Diyos, para mas makita ang biyaya ng Diyos, para mas makita ang kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan niya. We may not have the strength
We may be facing crisis and famines, and we are not strong enough. Pero ang sinasabi ng Panginoong Hesus, God will provide that strength for us. Bilang pagpapalalim, I want to invite everyone to watch this video. Each of us faces crisis. Each of us may kanya-kanyang famine. And we may not feel strong enough. But remember, God will be our strength.
I want you to remember Isaiah 41, verse 10. Don't be afraid, for I am with you. Do not be discouraged, for I am your God. I will strengthen you, and I will help you. I will hold you up with my victorious right hand. Tawirin at lagpasan ang anumang makaharap sa buhay, kasama ang Ama sa Langit. Asahan nating lagi ang kanyang gabay, ang kanyang lakas, at ang kanyang pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus.